the preparation for the activity and the budget proposal and the resource and the mobilization plan. First is the title of the activity. Ito yung mga pangalan ng mga aktibidad na dapat catchy sa mga readers at naglalaman siya ng mga essence at keywords ng buong activity. Second is the proposed date. Ito naman yung mga petsa, araw, linggo at duration kung kailan isasagawa ang activity. Third is the proposed community. Ito naman yung mga specific area o komunidad kung saan ipapatupad ang mga aktibidad. Fourth is the target participants. Isa nila yung mga recipients o beneficiaries na makikinabang sa activity. Fifth is the rationale. Dito nakasaad ang mga background, data, context, issues at mga significance ng mga napiling komunidad at ng mga activity. Sixth is the objectives. Ito yung mga target na nais makamit ng team at ang objectives ay dapat SMART, which means specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Seventh is the methodology. Ito naman yung proseso kung paano isasagawa ang activity. Karaniwang itong in person upang magkaroon ng interaction at engagement sa community people. Maaari itong ipresenta sa anyong program matrix para sa CWTS o session plan para sa LTS. Pang-8 is the list of official participants and the program management team or PMT. Kasama rito ang mga names ng official participants, team leader at members ng PMT na siyang implementers ng activity. Pang-9 is the budget of expenditures. Dito ay pinapakita ang budget para sa meals and supplies, accommodation, and transportation at contingency expenses kung kinakailangan. Pang-10 is prepared by. Ito yung ginagawa at pinipirmahan ng PMT leaders at mga miyembro. Lastly is approved by. Ito naman yung ina-aprobahan ng presidente o ng kanyang authorized representative. So these components are important because they serve as a guide to ensure that the activity is well planned, organized, and successfully implemented. Sa number 1 is the program matrix template for CWTS. Ito yung nagsisilbing main plan and guide para lahat ng activities na gagawin natin sa ating Civic Welfare Training Service. So it has 4 main columns or boxes and let me explain each one. First, we have a date and day. Dito natin ilalagay ang exact date, day, and sequence of activities simula sa day 1 hanggang matapos ang buong program. This help us keep track kung kailan magsisimula at matatapos ang bawat gawain para organize ang lahat. Next is time. Here naman is ilalagay natin ang start and end time ng bawat activity. So mahalaga ito para magamit ng maayos ang oras, walang magsasapawan ng gawain at masigurado na makukumpleto natin ang lahat sa takdang oras. Next naman is, then we have activity. Dito nakalagay kung ano mismo ang gagawin. Kasama na dito ang purpose, description, topics, tasks, or services na ibibigay natin sa community. Ito yung nagpapakita ng buong flow ng program at kung ano yung gusto nating makamit sa bawat gawain. And lastly is person in charge. Dito natin ilalagay kung sino ang namamahala, ang leader o facilitator o yung taong responsable sa bawat task. So para malinaw sa lahat kung sino ang gagawa, sino ang tutulong at kung sino ang may pananagutan para maging successful ang bawat activity. So in short po, this full matrix is our official plan para masiguro na lahat ng activities ay maayos, malinaw at maayos na maisasagawa para sa ikabubuti ng ating partner community. Next is number 2. So the session plan, specifically for LTS or Literacy Training Service. As stated, if our community program is LTS-based, meaning it focuses on literacy or numeracy education.
So, kailangan at dapat maghanda ang program management team ng session plan. So, this serves as our detailed guide every time we conduct teaching sessions para sa mga target learners sa komunidad. So, this session plan follows this standard outline, and let me explain each part one by one. First is objective. Dito natin ilalagay kung ano yung gusto nating matutunan o malaman o magawa ng mga mag-aaral pagkatapos ng session. So, these are our clear goals kung ano yung dapat makamit sa loob ng ating klase o pagtuturo. Next is key learning points. Here we list down the main lessons, important ideas, facts, skills, or topics that will be taught and discussed. So, ito yung mga pangunahing aral na dadalhin at matatandaan ng ating mga mag-aaral mula sa ating ituturo. Then, methodology, activity, procedure. Dito nakasaad kung paano natin ituturo o ano-ano ang mga gawain, hakbang-hakbang na proseso o mga pamamaraan na gagamitin para madaling maintindihan at masiyahan ang mga mag-aaral. So, kasama rito kung paano sisimulan, itutuloy at tatapusin ang bawat bahagi ng pagtuturo. Next naman po is material. So, this refers to all the tools, supplies, visual aids, books, writing materials, or teaching aids that we will use during the session. Dito nakalista ang lahat ng kailangan para maging maayos and maging malinaw at effective yung ating pagtuturo. Then, next naman po is duration. Dito ilalagay kung gaano katagal ang itatagal ng mga bawat bahagi ng kabuuan ng session. Kung ilang minuto o oras ang ilalaan para sa bawat paksa o gawain. Ito ay para magamit ng tama ang oras at hindi magmadali o matagalan ng husto ang pagtuturo. And lastly, outputs. This refers to what will be produced, accomplished, shown, or achieved after the session, like written works, exercises, answers, or proof that learning really happened. Ito yung mga magsisilbing patunay na may natutunan at may naisasagawa ng maayos na ang ating mga mag-aaral. In simple words, this full session plan acts as our lesson plan. So, sinisigurado dito na ang pagtuturo ay maayos, may direksyon, kompleto ang mga gamit at talagang makakatulong para matuto at umunlad ang ating mga target learners sa pagbasa, pagsulat o pagbilang. Next naman po is number 3, the budget of expenditures matrix. As stated, this matrix shows at least down all the funds, expenses, or total amount needed para masuportahan at may sagawa ng maayos ang ating mga gawain. So, para may sigurado na matutupad at makakamtan natin ang lahat ng layunin natin ng ating program. So, let me walk you through each part and what it means. First, food, meals, and snacks. Dito natin ilalagay ang mga gastos para sa pagkain at merienda for day 1 and day 2. We also have columns for number of participants, kung ilan lahat ang kasali o sasama sa gawain, numbers of days, kung ilang araw itong kakailanganin, and the amount per participant, magkano ang gastos para sa bawat isa, and the total, ang kabuuang halaga para sa pagkain sa bawat araw. So, next naman po is accommodation, if possible na. Ito naman yung nakalagay ang gastos para sa matutuluyan o tirahan kung kinakailangan o posible lang. So, lalo na kung malayo ang pupuntahan o ilang araw na ang mananatili sa lugar. Kung hindi naman kailangan, pwede itong iwanan blanco, ilagay sa not applicable. Then, other supplies and materials. Ito naman yung para sa lahat ng iba pang gamit, kagamitan, materials o kagamitan kailangan sa pagsasagawa ng aktibidad. Tulad ng panulat, panlinis, gamot, regalo o anumang bagay na gagamitin sa serbisyo. Next is contingency. This refers to the extra or reserve fund, karaniwang 10 to 15% ng kabuuang halaga na nakalaan para sa mga hindi inaasahang gastos, biglang pagtaas ng presyo o karagdagang pangangailangan. So, ito yung ating panigurado para hindi magkulang yung pondo. And lastly, grand total.
Dito nagalagay ang pinagsama-sama at kabuuang halaga ng lahat ng gastusin, mula sa pagkain, tirahan, gamit hanggang sa nakalaang pondo. Ito yung mga nagpapakita kung magkano ang kabuuang halaga na kailangan para may sagawa ng ganap ang kabuuang gawain. So in short po, this matrix serves as our financial plan and guide. Dito natin makikita o maililista at makokontrol kung makakontrol ng maayos ang bawat gastos para maging sapat, malinaw at walang nasasayang na pondo habang tinutupad natin yung mga layunin natin ng ating serbisyo sa komunidad.